Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ridalangit, Amang makapangyarihan. Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal
para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayang masadlak sa ligalig, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa gitna ng pag-uusig, nanatiling nagtitiwala si Propeta Jeremias sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, "Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko poon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na binanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin sa langit ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na kay Kristo nakakamit natin ang kaligtasan at buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino na isang darating,
Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, binabalaan tayo ng Panginoon tungkol sa kasalanan na nakapapatay ng kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot sa mga tao, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang binulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan na pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang mga mayan ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mga hangover pa ang mga parokyan natin. Mga kapatid, ngayong ika-12 linggo sa karaniwang panahon, kapansin-pansin ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot. Bagamat yung takot ay nararanasan natin. Bagamat lahat tayo ay may daladalang mga takot na kinakaharap sa ating buhay, pero yun nga ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Ngayon, bakit ito isinulat ni San Mateo sa kanyang ebanghelyo? 50 taon matapos ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga sinaunang Kristiyano ay nakaranas ng matinding pag-uusig mula sa imperyo ng Roma. Hinuhuli sila, kinukulong, pinahirapan, at marami sa kanila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung kaya't sa gitna ng ganitong pag-uusig na nararanasan ng mga unang Kristiyano, natural lamang na matakot sila. Natural lamang na matakot sila. Kung kaya't sa gitna ng ganitong sitwasyon, ay ipinahayag ni San Mateo sa kanila itong pananalita ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga nakakapatay ng katawan pero hindi ng
kaluluwa. Sa katunayan, sa Ebanghelyo ni San Mateo, 18 beses binanggit itong mga katagang, "Huwag kang matakot." At doon po sa nagpadalubhasa sa banal na kasulatan, yung mga katagang "Huwag kang matakot" ay paulit-ulit na nabanggit. Sa katunayan, binilang nila. At anong kabuang bilang? 365 times. 365 times itong binanggit sa buong banal na kasulatan. O yung 365, anong maalala natin diyan? 365 days in a year. Ibig sabihin, sa bawat araw na nilalagi natin sa buong taon, yan ang paalala at paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Yun nga lang kasi nagiging problema nating mga tao. Dahil sa takot, bagamat ito'y natural nating nararamdaman at nararanasan, kapag tayo ay nabubuhay sa takot, maraming pagkakataon na nakagagawa tayo ng mali. Papaano? Halimbawa po, ikaw isang estudyante. Kapag isang estudyante takot na bumagsak sa exam, anong posibleng gawin? Ano posibleng gawin ng isang estudyante? Ano po? Mangopya. Diba? Tanong ko kayo, sino dito hindi nangopya sa exam? Taas ang kamay. Natakot natin, huwag bumagsak. Yung katabi natin, "Uy, pakopya nga. Uy, ang damot-damot naman, pakopya mo nga." May takot. May pagkakataon na, halimbawa, meron kang package na magmumula sa ibang bansa. Sa takot mo na hindi ito mailabas, anong gagawin ng isang tao? Sususulan ang, ano nga bang komisyon iyon? Basta yung komisyon tungkol sa mga pumapasok na bagahe sa Pilipinas. Ano bang komisyon yon? Custom, di ba? Sa takot sa pangamba na baka hindi ma-release o maantala, ano gagawin? Mag-under the table. Sa takot na hindi sagutin ng nililigawan, anong gagawin? Sobra naman yun, papakamatay kagad. Minsan, nade-depress, o kaya ay gagawa ng paraan, o kaya itatanang bigla. Sa gusto mo, sumama ka sa akin ka lang. Minsan, yung sa takot natin, na nararamdaman, naranasan, nakagagawa tayo ng mga bagay na alam nating mali, pero ginagawa natin dahil nga nangingibabaw ang takot sa ating sarili. Ngayon, ano ba yung mga takot na sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo? 3 bagay po. Yung una, takot sa katotohanan. Fear of the truth. Takot sa katotohanan. Pag takot ay isang tao sa katotohanan, ano madalas siyang gagawin? Magsisinungaling. Alam nyo, kapag isang tao nagsisinungaling, may mga signs yan, may tanda yang mapapansin sa tao. Kapag isang tao ay nagsisinungaling, ito po daw po sa pag-aaral, ito daw po makikita sa kanya. Kaobserbahan nyo minsan yung mga kausap ninyo. Minsan, medyo namumutla. Di ba? Tapos, yung galaw ng mata, napakabilis. Para hindi mapakali yung mata. Tapos hindi siya makapag-eye contact. Tingnan yung mga mister, yung mga mag-asawa. Kapag may nagawa, kasalanan ng asawa at tinatago, magtitigang kayo, mayroong hindi tititig diyan. Diba naman, yung gesture ng kamay. Yung very unusual na galaw ng galaw yung kamay, di mo mapapasin, ganun ang ganon. O di kaya, maikling salita. Sabi nga, less talk, less mistake.
So ilan daw po yung sa mga tanda o mapapansin ninyo kapag isang tao ay nagsisinungaling. Kaya minsan, kung di rin natin mapapansin, ay sanay na tayo na magsinungaling. Bakit? Kasi mas madali magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Totoo ho ba? Mas madali magsinungaling kaysa magsabi ka ng totoo. Baguhin mo lang ilang words doon sa sasabihin mo, nagsinungaling ka na. Nabago mo na yung nais mong ipahiwatig. Kaya takot tayo sa katotohanan. Pero nung sabi ni Jesus, walang lihim na, walang natatago na di malalantad, walang nalilihim na di nabubunyag. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya wag tayong matakot sa katotohanan dahil lalabas at lalabas po iyan. Pangalawa, ito siguro yung kinatatakutan ng lahat. Alam niyo kung ano yun? Alam niyo kung ano? Yung maniningil ng utang. Hindi. Pinakatatakutan nating lahat, kamatayan. Iyan ay isa sa pinakakinatatakutan ng lahat ng tao, yung kamatayan. Lahat tayo takot mamatay. Ayaw nating pag-usapan ang kamatayan. Kaya para sa atin, mas madaling sabihin na lahat naman tao mamamatay, kaysa yung sabihin mo na balang araw mamamatay ako. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mamamatay ka rin. O, sige, magtatawanan pa tayo. Pero pag siguro sabihin nyo, balang araw, sabihin nyo nga po, balang araw, mamamatay rin ako. Walang tawanan. Pero yung kanina, nagtawanan tayo. Mas madali kayo sabihin na, kapatid, mamamatay ka rin. Magtatawanan tayo. Pero pag sasabihin mo, balang araw, mamamatay din ako. Ay, hindi mo pagtatawanan iyan. Kaya nga minsan, ano ginagawa natin? Yung mga sementeryo, ano tawag natin ngayon? Memorial Park. Uy, saan nililibing? Sa Memorial Park. Para kasi mas madali, mas maganda pakinggan yung Memorial Park. Kaya sabihin na, dyan lang sa libingan. Pero pagka sabi mong Memorial Park, ay, sosyal. May pera. Kaya para pag sinabi Memorial Park, maalala mo lang siya. Memorial Park man yan o kung ano man tawag diyan. Yung lugar na yan ay lugar ng mga patay. So yung takot natin sa kamatayan. Pero bakit nga ba tayo matatakot? Dahil sabi nga ni Jesus, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Dahil maski sa kamatayan, kasama natin ang Panginoon. Ang dapat nating katakutan ay hindi na yung pumapatay ng katawan, kundi pumapatay din ng ating kaluluwa. At ano yun? Ang kasalanan. Ang kasalanan. Yan ang pumapatay hindi lamang sa katawan natin, bagkus maging sa ating kaluluwa. Sa kamatayan na lahat natin maranasan, makikita natin na nandun kasama natin ang Panginoon. Meron po akong nabasa tungkol sa isang pamilya, yung isa nilang anak na bata ay merong malubhang karamdaman. Hindi sinasabi ng mga magulang sa anak yung malubhang niyang karamdaman. Pero alam ng bata na meron siyang sakit, siguro nararamdaman niya na maring ito ang maging mitsa ng kanyang buhay. Kaya isang araw, tinanong niya ang kanyang nanay. Sabi niya,
Nay, what is like dying? Ano daw ba yung kamatayan? Masakit daw ba yun? Yung tanong ng bata doon sa ina. Yung ina, napahinto, nag-isip. Paano nga ba niya sasabihin? Paano nga ba niya sasagutin? Yung tanong ng anak na, ano ba ang kamatayan? What is dying? At masakit ba yun? Alam niyo kung anong sagot ng ina? Natatandaan mo, anak, nung minsan naglalaro kayo ng mga kaibigan mo. Maghapon kayo naglalaro. Pag uwi mo ng bahay, naupo ka dyan sa silya, lalo tayo ng TV, hindi mo napansin, nakatulog ka na. Hindi ka na nakapagpalit ng damit, siguro dahil sa sobrang pagod, nakatulog ka na. Pero hindi ka dapat doon. Pero pagising mo kinabukasan, natagpo mo yung sarili sa iyong silid. Napalitan ka na ng damit dahil binuhat ka ng iyong tatay. Tapos sabi niya, ganun siguro yung kamatayan. Gigising tayo isang umaga, nasa ibang lugar tayo. Nasa ibang lugar tayo. At hindi lang ibang lugar, yung tamang lugar. Dahil doon tayo napapabilang. Kasama natin ng Diyos, kasama natin si Jesus. Kasama natin ng Diyos, kasama natin si Jesus. Kaya, pag matakot, mamatay. Huwag matakot, mamatay. Sabihin nyo nga po, ako'y mamamatay. Ayaw nyo pa rin. Well, that's the reality na takot tayo sa kamatayan. Yung panghuli po, yung takot na to be unworthy. Yung takot na hindi tayo mahalin. Minsan naranasan natin yan. Yung takot na hindi ka mahalin. Kaya minsan mapapansin ninyo, may mga tao na KSP. Ano yung KSP? Kulang sa pansin. Nagpapapansin. Bakit? Kasi feeling niya, kapag hindi siya pinapansin, hindi siya mahal. Hindi siya pinapahalagahan. Dati akala natin ng KSP, mga bata lang. Kasi nga, di ba, mga bata, pagka may kausap ka, yung magulang, may bisita, tapos bigla na lang, yung bata, may kailangan, hindi mapasin ng magulang, dahil nga may kausap, may bisita, maya-maya ay magtatantrums na yan. Hindi lang ang mga batang KSP. Baka tayo KSP rin. Dahil takot tayo na huwag mahalin, huwag mapansin. Pero sabi ni Jesus, hindi ba pinagbibili ang maya, ang dalawang maya ng isang pera? Higit tayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Maging ang mga buhok ninyo ay bilang na. Sabi sa pag-aaral, ang bilang daw ng buhok, 120 to 150,000 strand per person. Naniniwala kayo doon? Kung di kayo naniniwala, bilangin ninyo ngayon ang buhok ninyo. Hindi po. Ganun daw karami ang buhok natin. Well, anyway, pero lang sinabi ni Jesus na maging ang mga buhok ninyo ay bilang. Tanda ng pagkapahalaga ng Diyos. Yan din yung naranasan ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Bagamat
Maraming mga tao ang laban sa kanyang pinapahayag. Dahil po noon, ang Israel ay nasa bingit na ng pagbagsak mula sa kamay ng mga Babylonia. Kaya sinugo ng Diyos si Jeremias para bigyan babala ang Israel na maging tapat kayo sa tipan at pangalagaan kayo ng Diyos. At makikita nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Pero itong mga Israelita, siguro, nangibabaw ang takot, pilit na nakipag-alyansya sa iba. Sa halip na maging tapat, pilit nila makipag-alyansya sa ibang bansa, nakala nila'y tutulungan sila. Pero sa gitna na lahat ng iyan, naranasan ni Jeremias ang pangalaga ng Diyos. Lahat tayo may takot. Takot sa katotohanan, takot sa kamatayan, takot na hindi pahalagahan, hindi mahalin. Pero ngayon, ang panyaya sa atin ni Jesus, pag tayo matakot, we should feel secured. We should feel secured sa ating Panginoon. Kaya natin harapin ito, dahil alam natin, sa pagharap natin nito, kasama natin ang Diyos. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus na ang ating Mesiyas, ilahad natin ang ating mga kaibigan sa Amang makapangyarihan, ating idalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lagi nilang ipangaral ang halaga ng pagkilala kay Kristo, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nahihirapan sa dinaranas na paghihikaos at karamdaman, upang itambal nila ito sa paghihirap ni Kristo para sa sangkatauhan, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating naririto sa pagdiriwang, upang sumama nating ipahayag sa mga tao ang pananalig kay Jesus, tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang ang pag-aalay nila sa Panginoon ng kanilang buhay rito sa lupa
ang maghatid sa kanila sa kalangitan. Tayo'y dumalangin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni Rolito at Mayor Frodelisa Manlapas, Celso Josie Bardos, Joel Bardos, Jenny Sanchez, Josephine Bardos, Anita Evangelista at pamilya, Nida Francia at pamilya, ang Daughters of Mary Immaculate ng ating parokya, ang mga katekista, pamilya Calison, Aurora Halili at Gloria Halili. Para sa natatanging kahilingan ni na Josefina Bardos, Ana Katalig Halago, Raulito at Mayor Frodelisa Manlapas, Ricardo Gutierrez, Eddie at Irene Cruz at Jenny Sanchez, para kay Gerald Torres ang diriwan ng kanyang kaarawan, para sa ligtas sa paglalakbay ni Jetro Perez de Guzman, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan, tina Natalia Reyes, Maria Cristina Laderas Manguinao, Hermelda Calison, Virginia Franco, Angelo de Guzman, Leonila Quinto, Linya Magboo, Lourdes Pantigue, Alicia de Gaspin, Mary Margaret Capiral. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Marcosa, Marcial, Juana, Miguel, Jose, Nazaria, Ruby, Lydia, Marcela, Araceli, Eliazar, Cleotilde, Florencia, Rosa, Magno, Elpidio, Rosendo, Anakleta, Luz, Lourdes, Jasmine, Belen, Enrique at Eloisa. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng habag at awa, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Tulad ni Pedro, lagi nawa naming ipahayag ang aming pananalig kay Kristo na iyong anak at aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Inihalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami yung binukod upang iyong may tampok sa kadakilan mong lubos. Kahit ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Nagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa.
Peace be with you po. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas
sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang pagtitiwala sa panghalaga ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.